Ito, kalalagay pa lang ng gata ng nyog. So, hintayin natin siyang kumulo. Hello, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko po magsasaka at sa mga kapwa ko po may hilig, mga may hilig pong kumain at magluto. Ngayon po wala tayo dito sa aking kitchen. Andito po ako sa likod ng bahay ng mga inay ko, kung saan magluluto kami ngayong araw na to ng kalamay po dito sa Batangas. Siyang traditional sweets tuwing Pasko dito sa amin. So bihira na ngayon ang mga nagagawa nito, pero dahil yung tatay ko ay marunong magawa nito, so palagi kami nagagawa pag ako nandito, kasi kailangan talaga ng kapartner pagka magagawa nito. Napakahirap nito haluin, napakalagkit. So pakikita ko sa inyo pamaya kung paano namin lutuin to, kung gaano kahirap. Balik dadating lang ang tatay ko galing sa pagpapagiling ng malagkit. Bali binabad ito ng magdamag yung malagkit para lumambot. So after na magdamag siya mababad, dinala sa palengke sa pagilingan at pinagiling. Then ito na yung lumabas. Ito na yung lumabas doon sa malagkit na pinagiling. So minamasa siya ngayon para parang tinapay din, na para maging maganda yung kalabasan ng ating kalamay. So itong tawag dito sa kalamay na gagawin namin dito sa Batangas, ito yung original na kalamay patabol. So gagawin namin siyang patabol muna, then saka magiging kalamay. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano. So ngayon mamasahin lang muna niya, set aside muna natin and may rest ng ilang minuto bago namin dalhin dun sa lutuan. So yan, dito namin siya lulutuin sa kawa na ito, yung malaking kawa. Kung tawagin namin siya ay tulyase. Tulyase dito sa Batangas ang tawag dyan, malaking kawa. Ang umpisa nito, magpapakulo tayo ng gata ng nyog, at saka natin lalagyan ng asukal. Ito, kalalagay pa lang ng gata ng nyog. So hintayin natin siyang kumulo. Mainit na yung yung gata. So ilalagay na natin yung mga asukal. Yan, mapapansin nyo, nakulo na yung ating asukal at gata. So dapat ito, yung iba ang ginagawa, sinusunugan pa ng konting asukal para matingkad yung maging kulay ng kalamay, yung talagang dark brown. So yung aming asukal na nabili, medyo brown na siya, kaya hindi na namin sinunugan ng asukal. So direkta na lang siya. Ito, gagawin na namin yung patabol. So ito na yung patabol. Yan, ito yung patabol, yung ginagawa ng tatay ko. Ginagawang bilog-bilog. Yan, ginagawang bilog-bilog. Itong itong minasa niya kanina, gagawing bilog-bilog na kaganyan kalaki. Tapos pipiratin. Dun saka natin ihuhulog isa-isa dun sa kumukulong asukal at gata. Ito, tingnan.
luto na yan, yung nakalutang na. Pag bagong hulog siya, nakalubog pa lang siya sa asukal. Hindi siya lulutang hanggat hindi siya medyo paluto na. Yung patabol, pagka hinulog na natin, kailangan natin haluin siya ng haluin. Huwag mong titigilan ng halo kasi magdidikit-dikit siya. Masusunog siya sa ilalim pati yung asukal. Kaya yun ang dapat na ginagawa pagka nakahulog na yung patabol. So ngayon, papakita ko sa inyo, meron pa tayong ibang ingredients na ihahalo mamaya at may proper timing ito ng paghahalo. Ito, meron siyang peanut butter. May ihahalo kami peanut butter mamaya pag malapit na siya maging kalamay. Meron ding condensed milk. Ito yung mixture niya. Sa ilan yung salop yan? 2 salop na malagkit. Ito, 2 ding condensed milk ang aming ilalagay. Tapos isang peanut butter na ganito kalaki. Then isang star margarine. Ito yung magpapalinam ng lasa sa ating kalamay mamaya. So yan, luto na yung ating patabol. Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng luto na patabol. Hindi pa siya kalamay, patabol pa lang. So ito, ganito siya. Para siyang palitaw na may syrup na sugar syrup. Ito parang palitaw na may sugar syrup. Ito yung patabol na tinatawag. So ito, pag ganito na yung hitsura ng patabol, yung malapit na siyang maigay yung sabaw, ito na yung pahirap na sinasabi ko sa inyo yung paghahalo hanggang sa maging kalamay siya. Para na siyang kumukulong lava ng bulkantaan. Proper timing ng paglalagay ng margarine kasi napakalagkit na. Napakainit. Ito mahirap dito patay yung pagluluto ng ganito. Ang init sa paa, sa binte kasi nung apoy. Malapit sa apoy yung paa natin kaya medyo mahirap. Margarine, ginagawa namin pampadulas para hindi masyadong mahirap haluin. Lalagay naman natin yung ating condensed milk. Napakalinamnam nito pag naluto. Napakalagkit na niya. Malapit na siya maging kalamay.
yung proper timing ng paglalagay naman natin ng peanut butter. Ganitong malapit na siya maluto, aalisan na natin ang apoy kasi masusunog nga. So kailangan talaga alam mo yung sistema ng pagluluto nito. Lalagyan ulit natin ang condensed milk. Pangalawa na to. Paano hindi magiging masarap to? Napakasarap ng mga ingredients niya. Pagka hindi ka sanay, talagang mangangawit ka. Yung tatay ko 78 years old, imagine, nakakapagluto pa siya ng kalamay. Yung mga kasabay niya, may mga lapid na lahat. Wala na. Kaya pira na nakapagawa ng kalamay dito. So bali traditional sweets namin ito tuwing December pag magpapasko. Natapos din kami. Hiningal ako. Bali ngayon, ganitong hitsura, kalamay na siya. Ganun katagal yung pagkakapagluto namin. Halos inabot kami na 1 oras na naghahalo. Ito, luto na siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang hitsura niya pagluto na. Tingnan nyo kung gaano siya kalagkit. Ayan siya. Oh. Ayaw niya bumagsak doon. Kasi sa sobrang lagkit niya. So pagka kakain nito ay merong pustiso, siguradong daladala yung pustiso nyo. Ganun kalagkit yung kalamay nito. Halos wala na ditong gumagawa nito tuwing Pasko. Parang kami na lang yata. Kasi wala na nga mga magagawa. Namatay na yung mga kasabayan ng tatay na marunong maggawa nito. So minsan pag kami kasalan dito, yan, nagpapaluto ng ganyan. So may mga ilan-ilan pa yatang marunong maggawa dyan dito sa amin. So pag may kasalan na lang sila nakakagawa dahil madaming katulong. Yan na po yung aming traditional Christmas sweets from Batangas, kalamay patabol. Ayan po. So yan po, napakita ko sa inyo yung traditional sweets namin tuwing Pasko dito sa Batangas. Yung kalamay. Oh, pawisan-pawisan ako. Mapapansin nyo, basang-basa yung damit ko. Yan, sa paghahalo ng kalamay, napakalagkit niya haluin. Kaya mahirap talaga. Dapat meron ka talagang kapartner. Dalawa kayo na maghahalo. So maraming salamat na sa mga followers ko. Huwag sana kayo magsawang manood ng aking mga videos. At marami pa akong may share sa inyo na mga recipe. Bali yung kalamay na yung recipe yun ng tatay ko. Hindi sa akin. So, sinare ko lang sa inyo para malaman nyo kung ano yung mga ginagamit namin panghalo para makagawa ng kalamay at paano yung procedure. So, yan. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Sa mga baguhan po, don't forget to share, like, and subscribe po ng channel ko. Maraming po salamat. Ganito na lang. Bye-bye.